may kapangyarihan po ang COA at actually tungkulin nga po nila, di ba, na to examine, to audit, and to settle itong mga accounts na may kinalaman po kung paano po ginastos ng sari-saring opisyal, ahensya ng pamahalaan, yung tax money na binayad po natin sa kanila. Ito po ay nasa ating, actually, sa ating 1987 Constitution, di po ba, Attorney Ed? Yes, ma'am, dapat tandaan natin, public office is public trust. Ito ay mandato ng ating saligang batas. Hindi lang yan. Even yung administrative code natin sa Section 32 would emphasize on public office and public trust. Kasi ang puntos dito, yung usapin ng public accountability, which therefore should mean that every employee of the government should always serve the public with utmost responsibility, loyalty, integrity, and efficiency. Medyo tall order yan, ano? Kasi kailangan may responsibilidad, may integridad, may katapatan at husay. At malalaman natin yan syempre kung ang taong bayan ay nabibigyan ng pagkakataon na makita kung paano nila ginagawa yung kanilang mga trabaho, no? O yung mga ginagawa nila na mga bagay-bagay para sa pamahalaan at sa pagbibigay serbisyo. So, Attorney Ed, this is Pat P here. I was just wondering if you agree also with the observation, no, of Ombudsman Martires na minsan na pre-preempt yung mga investigation nila kasi lumalabas na sa periodiko. So, nakikita ko rin yung side niya, no, na parang hindi pa tapos pero naglalabas na ang COA ng report. So, minsan na pre-preempt or nabibigyan na ng bahid. Do you agree where he's coming from, or you contradict, you know, na regardless of where he's coming from, the ombudsman has to still be transparent regardless? Sa totoo lang, bagamat naiintindihan ko kung saan siya nagagaling, hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi niya. Bakit? Unang-una sa lahat, kung may hugot man yung taong bayan, hindi naman ito naging hugot ng wala lang. Base kasi sa ating karanasang kolektibo, no, nakita natin na mula pa noon, grabe ang usapin o insidente ng korupsyon sa pamamahala. And corruption has practically become a culture. So kung may pagdududa, may pag-aalinlangan, natural sa taong bayan yan sapagkat napakarami na nating karanasan patungkol diyan. Ika nga nadadala na tayo. So pag tinatago mo yan, mas lalo ka tuloy magkakaroon ng pangamba at pagdududa. So itago mo man yan o hindi, may pagdududa na, and whether we like it or not, the burden of evidence is always against the government. So mas mahalaga na makita yan para makita natin kung saan ba napupunta yung pera ng taong bayan. At hindi lang yung pera natin, kasi minsan ang pamahalaan umuutang, nagbebenta, nag-i-invest, lahat nito ay para sa atin dapat. Pangalawa, at ito ay napaka-importante rin, kapag ka merong publikasyon ng mga obserbasyon halimbawa ng Commission on Audit, sa tingin ko they're on their toes. Mas magiging maingat sila, mas magiging maayos sila sa kanilang paggawa. Totoo naman yung sinasabi niya, hindi porket nagkaroon for example ng notice of disallowance, ibig sabihin meron ng nagnakaw sa pamamahala. Minsan kulang lang ng resibo, minsan yung mga documentary requirements hindi na ikabit, minsan kulang lang ng tamang pag-uulat, pero yan ay pagpapabaya pa rin. Isipin mo, kung sila ay napapublish, they'd be on their toes, mas magiging maingat sila, hindi ba? Kumbaga walang iniwan sa asawa na ayaw ipakita yung cellphone sa kanyang misis, kapag nakikita ng misis niya yan, he will actually think twice. So sa tingin ko, hindi maganda na itago yan. Meron ng pagdududa, at kung itatago yan, lalong magdududa ang taong bayan. Oo.